grabe ang laman nito. Nakakakilig. Ayan o. Ang dami, ang lalaki. Hala. Bago ang lahat, bago ako nagtagumpay sa pagha-harvest ng mani, unang-una ay hindi talaga ako marunong magtanim ng mani. At eto na nga ay nagpapaturo pa ako sa aking tiyahin kung paano magtanim ng mani dito sa kabukiran. Tusok. Lagay ng tatang pirasong mani. Siyempre, kahit mahirap, kahit mainit, talagang nagtiyaga ako para matuto kung paano magtanim ng mani. Dahil gusto ko nga din maka-experience kung paano magtanim. Andyan yung kinakagat ako ng langgam. Tito Bibit. Siyempre, mangiyak-ngiyak pa ako dyan. Pero dahil nga ginusto ko ito, ayan, pinagsikapan ko pa rin na matuto hanggang sa matapos. At ito na nga ay nagkukultivate na ako ng aking tanim na mani. At ito na nga ang araw na aking pinakahihintay. Welcome dito sa aking kamanian. So ngayon na nga ay nagka-harvest na kami ng mani dito sa kabukiran. Ito yung tanim namin ni Mother. Ayan! Exciting! Hariin itong Dili, ikaw. ay, kag-camera nga eh. Oo, hindi nga na ako makita. Maisrugay ka pa. Kasama ko ang aking pinsan, ang aking pamangkin, at syempre ang aking mother sa pagha-harvest ng mani. O ayan, ipinagmayabang ko talaga itong mani dahil ang daming laman. Yun, ang daming laman, ang lalaki. Oh. Wow! Daming laman. Aha, syempre napagod din kami sa pagha-harvest ng mani at nakaramdam kami ng gutom. Nagrireklamo na yung mga sikmura namin at nagkakalampagan na yung mga bulate. Ang baon nga pala namin ay ginisang munggo na may sardinas sa talbos ng kamote. At syempre, ang paborito kong pritong tuyo at may pritong isda din. Simpleng pagkain man ang nakahanda sa hapag ng kalikasan. Tsak na mabubusog kami. Mabubusog na sa pagkain. Mabubusog pa sa tsismisan. Masayang experience dito sa kabukiran habang kumakain. Sariwang hangin sa kabukiran ang nagsilbing ventilador namin habang kumakain. O diba, sosyal? Ngunit ano itong kaganapan? Aha, may pa-picture taking pa ng marurumi naming kamay na walang hugas. O ayan, tapos na kaming kumain. Si mother na lang ang hindi pa. O, chismisan time. Anong topic? Siyempre, yung kuweba sa Amatong sa Puting Bato. Abanggan na talaga ko na ito yun. Ano yan, kami kaya natin na pinagpumantaw yan, pero kami siri. Kahaglukin na lahat. Ano kinakuweba, hay? Kuweba. Katatapos lang nga namin kumain, biglang dumating ang aking tiyahin. Inalo ko nga sa kanya yung natira naming gulay, pero may gulay daw sila. Kaya eto, binigyan ko siya ng baon namin na tinapay. Oh, eto, pandesal pa, kumain ka at nagpakabusog. Ya, galing kape. Sa mahik ni Tiki Tait Mani. Oh, yung ano. So, yung daming langgam eh. Yan, takpan natin yung kalanggaman. At habang nagbibisi-bisihan, sa gitna ng aking katahimikan, nang biglang... Ito yung moment na umulan ng malakas at nakisilong kami sa bahay kubo ng aking pinsan. So, yan, malapit nang matapos itong pagha-harvest ng mani. Ayan, mapapawaw ka talaga sa dami ng laman ng mani. Wow! Daming laman. Yan o. Wow! Ay, grabe ang laman nito. Nakakakilig. Ayan o. Ang dami, ang lalaki. Hala. Hala. Nakakakilig yung mani na to. Yun. So, ganun pala yung pakiramdam kapag sarili mong tanim, tapos maganda yung naging resulta. Talagang kikiligin ka. Wow. Ito ang kwento ko
sa pagtatanim ng mani bago naging successful sa pagha-harvest. Maraming challenge ang pinagdaanan, maraming hirap, maraming pagod. Pero masarap sa pakiramdam na natuto ako kung paano magtanim